Yo, Boss Kira. Please hide my identity po. Matagal na akong nakikinig sa inyo sa Spotify. Inaabangan ko yung kuyang. Wala pa po bang update? Palagi din po akong nakikinig kapag bumabiyahe ako pa Maynila. Pampawala ng antok. So eto na nga. Isishare ko na din sa mga listeners yung karanasan ko. Last year lang ito nangyari sa isang beach resort sa Albay, Bicol. At hindi ko talaga yun makakalimutan. Hindi ko na lang po papangalanan yung resort bilang respeto. Pero kung pagandahan at pang photo op lang din naman ang hanap nyo, yung resort na yun ang maisasuggest ko. Pero kung pababalikin man ako doon, siguro yung pang whole day na lang, hindi na overnight. So ganito po ang nangyari. Nag-aya ang aking auntie na kapatid ni mama na mag-overnight sa beach bilang selebrasyon ng birthday ng apo niya. At yun yung resort na yon sa Albay ang napili. Bale 4 na pamilya po kaming magkakasama nun sa bakasyon na yon. Pamilya namin, nina auntie, at mga pamilya ng kapatid ng asawa ng auntie. Umarkila sila ng jeep habang kami naman nila auntie ay naka-private vehicle. Maaga kaming umalis noon, pero hapon na kaming nakarating sa resort, mga 2 PM na. Pagdating pa lang namin doon, pagpasok pa lang, iba na kaagad ang pakiramdam ko. Hindi ko alam pero mabigat yung pakiramdam at para bang may nagmamasid agad sa amin. Yung likod po ng resort ay gubat. Hindi ko alam kung may kinalaman yon o kung dahil ba yun doon, pero nabanggit ko na lang din. So hindi ko na lang pinansin masyado. Sabi ko pa sa sarili ko, kailangan kong mag-enjoy dahil dagat na ako. Nang makapag-settle na kami, ay nag-ayos na ako ng sarili para makaligo na. 4 PM lumusong na ako sa dagat. Pero hindi ako nakatagal kasi ramdam ko pa yung pagod sa pagmamaneho. Ang layo ba naman ang biyahe namin, kaya nakaramdam din ako ng antok habang nakalublob sa tubig. So umahon na muna ako para makapagpahinga at matulog saglit. Tapos swimming sana ulit. Pero hindi ko na nagawa yon. Hindi ko inaasahang mapapahaba ang tulog ko. Yung kubo na napaglagyan sa amin ay nakapwesto malapit sa gubat sa likod. Kaya din siguro napasarap yung tulog ko kasi presko at mahangin. Maganda din yung kubo. Bale may kwarto siya na up and down. Tapos may terrace kung saan may 2 mahabang upuan. Doon ako nakapwesto sa isa. Tapos si mama naman nakaupo doon sa kabila. Nagising ako noon ng mga 12 AM at pawis na pawis ako. Na nakapagtataka dahil nakatutok naman sa akin yung electric fan. So tumayo ako at tinignan ko kung may gising pa para naman may makausap ako o makasama man lang magkape. Kaso wala. Ako na lang ang natitirang gising nung mga oras na yon. Kaya naman ang ginawa ko, nahiga na lang ulit ako at nagbasa ng manhwa. Habang nagbabasa, grabe pa rin ang tagaktak ng pawis ko. Kahit pa nga nakatutok naman sa akin yung electric fan. Yung auntie ko na natutulog sa duyan, ginaw na ginaw pa nga. Yung duyan niya ay nakapwesto sa gitna namin ni mama ko. Mga around 2 to 3 AM. Nakarinig ako ng mga huni at tunog na nagmumula sa gubat. Parang may mga biik, ibon o kung anumang mga hayop o insektong naglilikha ng ingay na talaga namang nagpataas ng balahibo ko. Biglang pumasok sa isip ko noon yung mga kwentong aswang na napapakinggan ko rito. Na kapag malakas daw yung ingay, ibig sabihin ay malayo pa ito. Pero kapag mahina na, ibig sabihin malapit na ito sa'yo. Yung unang dinig ko sa mga ingay ay malakas pa. Pero pagpatak ng mga 3:17 AM,
biglang humina. Parang biglang naging alerto yung isip ko nun. Nakiramdam ako. Kasi ang ibig sabihin lang nun ay malapit lang siya sa akin. O sila. Nanalangin ako kay Yahweh na sana ay paalisin niya ito at wag sana akong bigyan ng karanasan na ayaw kong maranasan. Mga bandang 3:22, nawala yung ingay. Nagising din si Mama para umihi. Para akong nabunutan ng malaking tinik noon sa lalamunan dahil sa takot. Takot na takot po ako sa mga aswang, maligno, kapre, at kung ano-ano pa mang mga nilalang ng dilim. Pero tuloy pa rin ako sa pakikinig dahil naiengganyo ako sa mga kwento. Balik po tayo. Tumayo ako at mabilis na lumipat sa pwesto ni Mama. Ayaw ko na sana siyang patulugin ulit para lang may makasama na rin akong gising sa mga oras na yon. Kaya nga pagbalik ni Mama galing sa CR, sabi ko agad, "Matutulog ka pa, Ma? Huwag na. Samahan mo na lang ako. Mamaya ka na lang bumawi ng tulog sa biyahe pag uwi." At ayun na nga, nakumbinsi ko naman si Mama. Mga bandang 3:45 a.m. Bumalik yung mga ingay na naririnig ko kanina. Naroon pa rin ito sa may gubat. Napansin din yun ni Mama. Akala ko ako lang yung nakakarinig. Napatingin si Mama sa may gawin ng gubat at akmang magsasalita sana. Kaya naman sinipa ko ng mahina yung paa niya sa ilalim ng lamesa at sinenyasan ko siya na huwag maingay. Napandilatan ko talaga si Mama noon habang marahang umiiling. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-type. Pagkatapos ay ibinabasa ko kay Mama. "Huwag mo nalang pansinin, Ma. Hindi naman tayo inaano." Mukhang nagets naman ni Mama. Medyo matagal bago nawala yung ingay. Mga pasado 4:00 na siguro yon. Nagkwentuhan na lang kami ni Mama ng kung ano-ano hanggang sa magliwanag na. Maya-maya pa, isa-isa nang nagising at nagsibangon ang mga kasama namin. Agad na ikinuwento ni Mama sa kapatid niya yung narinig namin. At narinig yun nung manugang ni Auntie, kaya nakisingit ito sa usapan. Sinabi nitong hindi din daw halos nakatulog yung mga anak niya dahil may naglalakad daw sa bubong ng kubo. Parang tao daw kasi imposible na pusa lang yun kasi mabibigat daw yung bawat hakbang nito. Kita nilang lumulundo yung tinatapakan ng kung anumang nasa bubungan. Nga pala, Boss Kira, 2 kubo po yung nirent namin. Yung pamilya namin at sila Auntie ang magkakasama. Tapos yung mga kamag-anak ng asawa ni Auntie ay sa kabilang kubo. Yun pong nakisingit sa usapan, sa kabilang kubo po sila at sa second floor po sila natulog. So balik po tayo. Ginising niya raw yung panganay niyang anak upang patignan kung ano ba yung nasa bubungan nila. At nagulat daw ito nung makitang isang malaking alimango yung nasa ibabaw ng bubong. Natawa na lang sila noon dahil tinatakot lang daw pala nila ang mga sarili nila. Alimango lang daw pala. Napaisip naman ako, paano makakaakyat sa taas ng bubong yung alimango? Tapos gaano ba kalaki yun para mapalundunon yung bubong? Hindi ko na lang ibinoses kasi baka magkatakutan pa, masira lang yung bakasyon namin. Tinanong din ni Mama kung may narinig ba silang ingay kaninang madaling araw. Wala daw. Nagkatinginan na lang kami ni Mama at alam kong pareho kaming kinilabutan. Maayos namang naidaos yung buong araw. Masasabi kong nasulit ko din naman yung dagat kahit paano. Nung makaahon na ako at makapag-ayos ng sarili dahil maya-maya lang ay uuwi na kami,
naglibot-libot muna ako sa resort. Tinitignan ko, baka naman kasi may baboyan lang din talaga doon at iyon yung nadidinig namin ni Mama kanina. Pero nalibot ko na yung resort, wala talaga akong nakitang baboyan. Doon na nag-sink in sa akin na talagang may kakatuwang pangyayari kaming naranasan ni Mama. Ang ipinagpapasalamat ko na lang din noon, hindi kami nito ginalaw. Thank you in advance, Boss Kira, kung mapapasama man itong kwento ko. Pasensya na kung hindi masyadong nakakatakot para sa inyo. Pero ako kasi, kami ni Mama, grabe ang takot at kilabot namin habang nangyayari ito noon. Hindi namin alam kung anong susunod na mga mangyayari. At yun siguro talaga yung nakakatakot. Yung hindi mo alam kung ano yung mga pwedeng susunod na mangyayari. Salamat po and more power po sa inyo. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Kira. Isa po ako sa mga listener ninyo dito sa YouTube channel nyo. At ito po ang aking kwento. Ito pong aking karanasan ay nangyari taong 2008 sa isang resort dito sa Nueva Ecija. Family outing po namin noon kasama ang tita ko na tawagin na lang po natin sa pangalang Tita Aliyah. Pinsan kong si Ai, 7 years old, at dalawa kong pamangkin na sina Beatrice, 7 years old din, at si Kla na grade 5 student noon. Magdatanghali na nung makarating kami sa resort at nabigyan kami ng room na malapit sa swimming pool. Bale yung room po ay may 2 double deck na higaan at isang malaking kutsyon, kaya kasyang-kasya po kami. Nang makapag-ayos na kami ay agad kaming nag-swimming. Tapos kain. Tapos lublub ulit. At talaga naman pong tuwang-tuwa yung pinsan at mga pamangkin ko. Pero nung magdidilim na, pinaahon na rin po kami nila tita at mama. Ang pwesto po namin nung matutulog na ay ganito. Sa isang double deck ay magkasama sina tita at Kla. Sa baba si tita at sa taas naman si Kla. Sa isang double deck naman po ay ako, si Ai at si Beatrice. Magkatabi yung dalawa sa baba at ako naman sa itaas. Tapos sina mama at papa sa malaking kutsyon. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Wala na sila mama at papa sa higaan. Nag-aayos na ng almusal namin. Nakahiga pa ako noon kasi tinatamad pa akong bumangon. Pero si tita at yung 3 bata palabas na para maglublob. Kinausap ako ni tita. Tinanong niya ako kung susunod na lang daw ba ako. Uuna na sila kasi gusto na raw maligo ng mga bata. Sabi ko kay tita, "Okay po tita, susunod na lang po ko." Tapos lumabas na sila noon. At ako, bumangon na at nagpalit na rin ng panligo para makasunod na sa kanila. Paglabas ko, nakita kong naglalangoy na sila. Tapos sila mama at papa nag-aayos na ng pagkain. Napansin kong wala si Beatrice sa pool. Kaya tinanong ko si tita kung nasaan yung pamangkin ko. Sabi ni tita, baka daw nasa kwarto pa at natutulog. Nagtaka naman ako. Sabi ko kay tita, "Hindi po ba kasama niyo kanina nung lumabas kayo ng kwarto?" Sagot naman ni tita, "Hindi daw. Si Ai at si Kla lang daw ang kasama niya nung lumabas sila ng kwarto. Kasi natutulog pa daw si Bea noon." Napakunot noon na lang ako noon at hinanap sa paligid si Bea. Pero wala talaga siya. Kaya naman dali-dali akong bumalik sa kwarto para doon siya hanapin. Pagbukas ko ng pinto, nandoon nga si Bea at natutulog pa.
Kinilabutan talaga ako noon kasi kitang-kita ko si Bea kanina habang nagpapaalam si tita na lalabas na sila. Nakatayo lang siya sa tabi nila at nakatingin pa sa akin. Nakasuot pa nga siya ng pantulog. Magpasa hanggang ngayon po, talagang tumataas pa rin ang balahibo ko sa tuwing maaalala ko yung pangyayari na yon. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbasa at God bless. Magandang hapon, Boss Kira. Gusto ko lang i-share itong experience namin dati ng kaibigan ko sa isang beach sa Batangas. Kung di ako nagkakamali, bakasyon namin nun. Nag-ayang maligo sa dagat yung ate ng kaibigan ko. Tawagin na lang nating Matt si friend at ate naman si ate niya. So yun nga, nag-aya yung ate niya tapos isinama niya naman ako. In short, sabit lang ako. Sa bagay, wala namang bayad yung paliligo sa dagat. Parang pamasahe lang ata yung gastos nun, tsaka pagkain. Hindi ko sure kung may mga cottage nun o wala. Pero may ilang mga kubo-kubo din doon. Pero kasi sa pagkakatanda ko, naglatag lang kami noon sa may tabing dagat. Tapos yun na. So pagdating nga namin, naglatag lang kami. Inayos yung mga dala, tapos lusong na agad. Okay naman, enjoy naman. Medyo malansa lang yung amoy ng tubig dagat, tsaka hindi rin ganun kalinaw. Pero goods na rin, aarte pa ba ako? At least nakapagdagat. Maya-maya, napansin namin na parang dumidilim sa may gitnang parte ng dagat. Una parang maliit lang yon, pero parang wala pang isang minuto, ang bilis niyang lumaki. Nagdidilim na rin nun yung langit. Yun pala, may namumuong ipo-ipo sa dagat, sabi ng asawa ni ate. Halong takot at pagkamangha yung naramdaman ko nun. Kasi unang beses ko palang na makakita ng ipo-ipo sa totoong buhay. Mas nanaig lang yung takot sa akin nun, nung biglang lumakas yung hangin. As in, nililipad na yung mga latag at mga gamit namin, pati yung sa ibang mga naliligo din. Lahat nagsiahon na para itabi yung mga gamit nila. Maya-maya pa, umulan ng malakas. Ang lalaki ng patak tapos ang sakit sa balat. As in, parang umuulan ng asin o buhangin. Tapos yung gawi pa ng ulan, paslant. Takbuhan na lahat nun. Buti na lang at naisilong o naitakbo yung mga bata sa mga kubo-kubo. Ako dahil parang natulala pa ako sa nangyayari, inabutan ako ng malakas na bagsak ng ulan sa may pampang. Grabe, sobrang sakit talaga sa balat ng ulan na yun. At dahil wala na akong matakbuhan, isinaklob ko na lang yung nakita kong tuyong palapa ng nyug sa katawan ko. Tinatamaan pa rin ako ng ulan, pero kahit paano nabawasan naman. Bigla akong naalala si Matt kaya naman hinanap ko siya, kasi parang bigla siyang nawala. Pagtingin ko sa dagat, hayon siya't nakalutang ng pataob. Nag-alala pa ako nun, baka ako kung anong nangyari sa kanya. Gusto ko sana siyang puntahan kaso nga hindi ko talaga kaya yung tama ng ulan sa balat. Mahapdi. Masakit. Pero nung makita kong umaangat-angat yung ulo niya para humigop ng hangin, nawala na yung pag-aalala ko. Finokus ko na lang yung lakas ko sa pagtatago. Maya-maya pa, unti-unti na ring lumiwanag ang langit. Kumalma na rin ang ihip ng hangin at unti-unti nang humupa ang masakit na ulan. Pagtingin ko kay Matt, ang layo niya na. Lumalangoy na siya pabalik ng pampang.
Hindi niya raw namalayan na hinahatak na pala siya ng alon papalayo sa pampang. Tapos nagulat kami kasi may isang aling pumapalahaw ng iyak. Nawawala daw yung anak niya. Kasabay pa raw niya itong tumakbo papunta sa mga kubo-kubo. Tutulong pa sana kaming maghanap nun. Kaso nag-aya nang umuwi yung asawa ni ate. Baka daw masundan pa yung malakas na ulan. Sinuggest na lang ni ate na i-report sa barangay para may makatulong silang maghanap sa bata. Habang nasa biyahe kami pa uwi, tinanong ko si Matt kung bakit hindi siya umahon. Sabi niya pinulikat daw siya kahit na nasa mababaw lang naman kami nun. Pinulikat daw siya at hindi na makatakbo. Kaya ang ginawa niya, nilubog niya na lang yung sarili niya sa tubig para daw hindi siya tamaan ng ulan. Sabi ko nakalutang naman yung likod niya. Paanong di tinatamaan? Sabi niya, hindi na raw niya nararamdaman yun. Basta inaangat niya lang yung ulo niya kapag kinakapos na siya ng hininga. Hanggang sa ayun na nga, hindi niya namamalayan na malayo na pala siya sa pampang. Ilang araw ang lilipas nun, mababalitaan namin na may nalunod daw sa dagat na yon. Bata. Malaki ang hinala namin na yun yung anak nung ale na umiiyak. Napaisip tuloy kami nun ni Matt. Paano kaya kung tuluyan siyang nahatak ng alon papunta sa gitna ng dagat? Malamang siya yung nalunod nun o baka silang dalawa ng bata. Sumalangit nawa yung kaluluwa ng bata. Yun lang naman po, Boss Kira. Pasensya na kung napahaba. Sana mabasa niyo po ito. Salamat at God bless po. Ingat po tayong lahat. Hello, Sir Kira. Tapos na po ang mahal na araw pero ang kwento ko po ay nangyari ng mahal na araw noong nakaraang taon pa. Hindi ko lang po talaga matapos-tapos dahil hindi ako marunong magkwento. Kayo na po sanang bahalang umayos nito. Simulan na po natin. Nangyari po itong karanasan naming magpipinsan noong nakaraang taon pa at Holy Week din. Matagal din bago nakulayan yung plano namin na yon dahil hindi magkatugma-tugma yung schedule namin. At yun na nga, mahal na araw. Lahat kami ay walang pasok ng ilang araw. Sa Sambales kami nagkasundong magpunta. Wednesday pa lang ng umaga, gumayak na kami paalis. Bale, 7 kaming magpipinsan na magkakasama nun. Sobrang excited pa kami nun na makarating sa resort na nabook namin. Malapit na kami nun sa resort, pero 1 oras pa bago ang check-in time namin. Kaya napagdesisyonan namin na kumain na muna sa isang karinderya na nadaanan namin. Goods pa nun, Sir Kira. Kahit sobrang init ng panahon, hindi nawala yung excitement naming lahat. Malaki yung bakuran ng karinderya. May space para makapag-park ang mga sasakyan. Sa harap ng napagkainan namin, may malaking puno. Hindi ko alam kung anong puno siya. Pero malaki yung nasasakop ng lilim niya. Kumain na kami. Binagalan po talaga namin kasi higit 1 oras pa nga yung hihintayin namin. Habang kumakain, palinga-linga ako sa pwesto na yon ng karinderya. Habit ko na yon basta nasa labas ako kumakain. Ang ganda kasi ng pwesto, maaliwalas, at napaka-presko din dahil nga sa mga puno. Probinsyang-probinsya ang dating. Maya-maya, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Tinanong kung sa amin daw ba yung kotse na itinuturo niya. Sinundan ko ng tingin at tama nga, sa amin nga yung sasakyan na yon.
Nakiusap siya na kung pwede daw, ilipat namin yung kotse sa kabilang gilid dahil nahaharangan daw namin yung pamangkin niya. Agad na tumayo si Kuya JP at humingi ng pasensya. Tapos noon inilipat niya ng park yung kotse. Nag-usap pa nga sila saglit ng matanda. Pagbalik ni Kuya JP sa table namin, medyo napapailing-iling pa siya. Sabi niya, nahihiya daw siya dahil hindi niya napansin na may maliit na kandila pala doon. Taka naman kaming nagtanong kung anong kandila. Sabi ni Kuya, doon daw kasi sa pinagparkan niya, na-aksidente yung pamangkin ng matanda. Kaya madalas daw itong magtirik ng kandila doon sa hindi kalayuan sa puno. Pagkatingin ko doon sa matanda, nakaupo ito malapit sa puno at nakatingin lang sa kandila na sinindihan niya. Tinapos na namin yung pagkain namin at dahil medyo maaga pa, bumili na rin muna kami ng mango shake para sa amin at pati na din sa matanda. Iniabot namin yung mango shake sa kanya at kahit halatang nahihiya, tinanggap pa din niya. Humingi ulit kami ng dispensa sa kanya dahil sa nangyari. Nalaman namin na naatrasan pala yung pamangkin niya doon nung minsang kumain sila doon sa karinderya. Naidala pa daw sa ospital yung pamangkin niya at umokay naman daw yung katawan. Kaya nabigyan sila ng malaking pag-asa na gagaling ito sa mga sugat na natamo. Kaya lang daw, hindi na din daw nila alam ang nangyari. Sumigla naman daw kasi yung bata. Pero kinabukasan daw nun, bigla na lang na hindi na ito humihinga sa hospital bed. Nakikinig lang ako sa usapan nila Kuya JP. Yung ibang mga pinsan ko, paminsan-minsang sumasabat sa usapan. Ako basta nakikinig lang. Nung matapos naming inumin yung shake, nagpaalam na rin kami sa kanya. Tapos bumiyahe na. Saktong pagdating namin ng resort, kakatapos lang ding linisin yung room na ipinareserve namin. Kaya naman dali-dali na kaming pumasok sa kwarto. Nagulat pa nga kami kasi may batang babae na sumabay ding pumasok sa amin paloob ng kwarto. Nagkatinginan pa nga kami ng bata. Tapos napabungis-ngis na lang siya ng tawa sabay labas ng kwarto. Natawa na lang din ako noon ng mahina kasi baka nagkamali ng pasok yung bata. Nakita ako ni Kuya JP. Tinanong niya ako kung bakit ako natawa. Sabi ko lang, wala kuya. Nagkatinginan pa kasi kami ng bata na mali yata ng pasok. Bata? May batang pumasok? Tanong niya. Wala na kuya, nakalabas na. Sagot ko. Tapos inayos na namin yung mga gamit namin. Saglit lang nun, bigla akong napaisip. Kasi nakasalubong ni Kuya JP yung bata. Tapos hindi niya nakita. Weird ka ako, sa isip-isip ko pa. Hindi ko na lang pinansin, Sir Kira. Pero yun na pala ang simula. Tanghali na nang makarating kami doon. Kaya walang sino man sa amin ang ginustong maligo agad sa dagat. Ako, pumunta ako sa may pampang para makita ang dagat at makapag-picture din. Tapos noon bumalik na rin ako sa room namin. Pagbalik ko doon, naligo muna ako at nagpalit ng pang-swimming. Baka sakaling magkahayaan maligo sa hapon. Pagkatapos kong maligo ay humilata na ako para umidlip muna. 3 lang kaming nasa kwarto noon at hiwa-hiwalay kami ng pwesto. Kalagitnaan ng pagtulog ko, naramdaman kong may tumabi sa hinihigaan ko. Umusog ako at tumagilid, patalikod sa kung sino man yung umakyat. Kasi ayoko sanang maistorbo yung tulog ko. Parang nakuha ko din naman agad yung tulog ko noon. Pero mababaw lang, kaya alam ko na hindi umalis sa tabi ko yung kung sino man yung tumabi sa akin. Sakto namang nagpasukan na yung iba pa naming pinsan, kaya bumangon na rin ako. Napansin ko agad na 4 silang pumasok, kaya napatingin din agad ako sa tabi ko. Doon ako kinilabutan, Sir Kira. Kasi yung 2 kasama ko sa kwarto,
ay nandun pa rin naman sa mga pwesto nila kanina. At wala pa din akong katabi sa hinihigaan ko. Kinilabutan talaga ako nun, pero hindi ko na lang ipinahalata. Hindi ko muna sinabi sa kanila kasi ayoko namang takutin sila. Iisa lang naman ang dugong dumadaloy sa amin, kaya siguradong pare-pareho kaming mga duwag. Kaya naman nung mag-aya na silang panoorin ng sunset, tumayo agad ako. Tiningnan ko pa sa gilid ng mata ko yung katabing pwesto ko. At sigurado talaga ako na may tumabi sa akin. Dahil mayroong part sa unan na nakalubog pa. Natapos ang araw na yon ng matiwasay. Hindi ko na din sinabi sa kanila yung nangyari. Yung sumunod na araw, wala naman pong nangyaring kakaiba. Pero nung Friday o Biyernes Santo, maaga kaming gumising para makaligo sa dagat. Sabay-sabay kaming 7 na nagpunta ng dagat at lumusong. Maya-maya, nakita namin si Kuya JP na naglalakad papunta sa amin at kumakaway-kaway pa. Napalingon tuloy ako sa mga kasama ko at nakita kong wala nga si Kuya JP sa malapit sa amin. Nang makalapit na siya sa amin, tinanong ko siya, "Ngayon ka lang lumabas, kuya?" Tanong ko agad kasi sigurado talaga ako na kumpleto kami nung lumusong kami sa dagat. Tiningnan niya lang ako noon, tapos yung mukha niya parang may gustong sabihin na hindi niya masabi. Tapos umiling na lang siya sa akin. Tapos noon nag-swimming na siya. Hindi naman siya masyadong lumayo sa amin at parang binabantayan niya din kami. Pero ang weird ng mood ni kuya nun. Medyo nababahala na din ako dahil na nga rin sa nangyari noong araw namin doon. Natapos yung bakasyon namin at nakauwi naman kami ng ligtas. Kinabukasan nung makauwi kami, saka palang ikinuwento ni Kuya JP yung nangyari sa Zambales. Noong umaga daw ng Biyernes, nasa loob lang daw siya ng CR noon habang nag-aayos pa kami. Nadidinig niya kaming nag-uusap-usap sa loob at kinakausap daw siya. Pero dahil nasa kalagitnaan daw siya ng pag-iri niya, hindi siya agad nakasagot. Pero nadinig niyang may sumagot pa sa amin. Ang malupit, boses niya pa raw yung nadinig niyang sumagot. Mabuti na nga lang daw at nasa huling stage na yung jobs niya at nailabas niya na yung mga nakaschedule. Mabilis siyang lumabas pero hindi niya na kami naabutan. Nagmamadali siyang lumabas noon kaya nakita niya pa kaming naglalakad pa dagat. Maski yung paglusong daw namin ay nakita niyang kumpleto kami. Kasama siya. Kasama daw siya sa mga lumusong noon. Nangatog yung tuhod niya nun. Natakot talaga siya kaya mabagal siyang nakapunta sa amin. At nun ngang nagkatinginan kami, kumaway na lang siya sa akin. Yun daw nakasama namin na kamukha niya. Lumangoy daw yun pa ilalim. Pero hindi na umahon pa. Nanindig talaga yung balahibo ko nun sa kwento niya, Sir Kira. Kaya naman ikinuwento ko na din yung nadama kong may tumabi sa akin. Na akala ko isa sa kanila, pero hindi pala. Napamura pa nun yung isa kong pinsan na kasama ko sa kwarto. Sabi nga niya, nakita nga din daw niya na may tumabi sa akin. Hindi lang daw niya alam kung sino, kasi madilim. At nagtaka nga din siya nun nung pumasok yung 4. Tapos biglang nawala yung tumabi sa akin pagbukas ng ilaw. Maya-maya, nagsalita yung isa pa naming pinsan. Yung batang babae, wala bang nakakita sa inyo sa kanya sa sasakyan nung pauwi na tayo? Diba si Kuya JP lang yun nasa harap? Pero nakita ko na may batang nakaupo sa passenger seat. Walang nakaimik sa amin noon nung sabihin niya yon.
Si Kuya JP ang unang nagsalita. Niyaya niya kaming magdasal at magpasalamat na nakauwi kami ng walang disgrasyang nangyayari. Ito pong nagdaang mahal na araw, hindi na kami nagbakasyon sa kung saan. Natakot na lang din kasi kami sa nangyari nun at baka maulit pa. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Pasensya na po kung napahaba. Pakiayos na lang din po. Salamat.